GMRC 4, Quarter 4, Week 2, Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Mga alituntunin o patakaran. Kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan. Paano naiiba ang alituntunin sa batas? Mga epekto ng di pagtupad sa mga alituntunin. Naniniwala ka ba na yaman ding maituturing ang mga makasaysayang lugar sa ating pamayanan? Bakit? Paano mo ipinakikita na ipinagmamalaki mo ang mga makasaysayang puok sa inyong pamayanan? Tayahin ang dating kaalaman sa paksa gamit ang noon at ngayon na graphic organizer. Sagutan lamang ang unang column. Ito ang sagot ko ngayon. Mahalagang tanong, bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Ito ang sagot ko ngayon. Ibigay ang pansariling kahulugan ng mga sumusunod na salita at gamitin ito sa isang pangungusap. Narito ang mga salita: batas, kahalagahan, tungkulin, at alituntunin. Ano-ano ang mga alituntunin na sinusunod mo at bakit? Isip, usap, sulat, ulat. Gawin ang isip, usap, sulat, ulat na gawain bilang paraan ng pagsagot sa paunang tanong. Pag-iisip, kasama ang iyong katabing mag-aaral, mag-isip kayo ng tig-dalawang alituntunin na iyong sinusunod at ipaliwanag kung bakit niyo ito sinusunod. Maaaring ang alituntunin na ito ay mula sa tahanan, sa paaralan, sa kalsada, o sa pamayanan o kahit saan. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Pag-uusap, magdagdag kayo ng isa pang magkapareha at bumuo ng isang grupo na may 4 na miyembro upang pag-usapan ang kanya-kanyang sagot sa tanong. Ang pag-uusap na gagawin ay pagwawasdo at pagpili ng pinakaangkop na mga sagot sa tanong mula sa mga ideyang ibinahagi ng bawat isa. Siguraduhin ang bawat isa ay magpapahayag ng kanyang sagot sa tanong. Pagsusulat, isusulat sa Manila paper o sa whiteboard ang napagkasundoang mga angkop o naiwastong sagot. Pag-uulat, iuulat sa harap ng klase ang isinulat na mga sagot o paliwanag. Narito ang mga larawan. Sumunod na larawan. Mayroon bang mga alituntunin na alam mo ngunit hindi mo sinusunod? Ano-ano ang mga ito at bakit hindi mo ito sinusunod? Ipaliwanag. Ating talakayin ang mga alituntunin o patakaran. Kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan. Ang mga patakaran o alituntunin ay nasa lahat ng dako. Ito ay nasa tahanan, kalsada, silid-aralan, palaruan, at sa maraming lugar na pinupuntahan ng mga tao. Maging sa mga pang-araw-araw na gawain ay may mga patakaran o alituntunin na dapat sundin. Bakit may mga patakaran o alituntunin? May mga patakaran o alituntunin sapagkat tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Upang mapangalagaan ang mga karapatang ito,
ay binuo ang mga alituntunin bilang kaakibat na mga tungkulin ng bawat isa. Ito ay paraan ng pagpapanatili sa karapatan ng lahat. Mayroon tayong maraming karapatan upang mapanatili tayong ligtas at malusog. Ang mga karapatang ito ay mga patakaran na nagsasabi kung paano natin dapat tratuhin ang mga tao sa paligid natin. Ito ay mga patakaran na dapat igalang at sundin ng lahat ng tao. Sa bawat karapatan na mayroon ang isang tao, ay mayroon itong kapantay na mahalagang tungkulin o responsibilidad na nagsasabi kung paano siya dapat kumilos. Ang sumusunod ay ilang mga halimbawa ng mga karapatang ito. Pangalan. Bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng pangalan kapag sila'y isinilang at ang tungkulin na igalang ang mga pangalan ng iba. Ligtas na tahanan. Bawat bata ay may karapatan sa isang ligtas na tahanan at ang tungkulin na laging alagaan ang kanilang tahanan at panatilihing malinis ito. Pagkain. Bawat bata ay may karapatan sa masarap at malusog na pagkain at ang tungkulin na hindi sayangin ang pagkain na ibinibigay sa kanila. Trabaho. Bawat magulang ay may karapatan na payagan na magtrabaho at kumita ng pera at ang kanilang mga anak ay may tungkulin na hindi sayangin ang pera na pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. Relihiyon. Bawat bata ay may karapatan na pumili ng kanilang relihiyon at ang tungkulin na igalang ang kanilang relihiyon at ang relihiyon ng iba. Pagka-pribado. Bawat bata ay may karapatan sa kaunting pribadong lugar. Gawin ang ilang bagay nang hindi pinagmamasdan ng iba at ang tungkulin na igalang ang pribadong lugar ng iba. Opinyon. Bawat bata ay may karapatan na sabihin at isipin ang kanilang nais at ang tungkulin na hindi magsabi ng pangit, di makatao at masasakit na salita sa iba. Proteksyon. Bawat bata ay may karapatan na maprotektahan at hindi masaktan at ang tungkulin na hindi saktan ang ibang tao o hayop. Ang mga karapatang nabanggit ay may kasamang tungkulin o responsibilidad na nagsisilbing mga alituntunin para sa lahat. Sa ganitong paraan ay nasisiguro nating na pangangalagaan ang ating mga karapatan habang iginagalang ang karapatan ng iba. Ito ay mahalaga upang mabuhay ng ligtas, maayos at mapayapa bilang bahagi ng lipunan. Ang mga patakaran at batas ay nagliligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Itala ang inyong mga karapatan at ang mga kaugnay nitong tungkulin sa mga kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Isulat ang mga karapatan at mga tungkulin. Ano ang alituntunin? Paano ito nakatutulong sa pagtataguyod ng ating mga karapatan at tungkulin? Ipaliwanag. Ano ang pagkakaiba ng alituntunin sa batas? Ang pangunahing kaibahan sa pagitan ng mga patakaran o alituntunin at batas ay ang mga kahihinatnan na kaakibat sa paglabag ng mga ito. Pareho itong itinatag upang maging daan tungo sa kaayusan, pagkakapantay-pantay at kaligtasan. Ngunit mas seryoso ang mga batas kaysa sa mga patakaran. Ang mga batas ay ang legal na bersyon ng mga patakaran. Noong ikaw ay bata pa,
Itinakda ng iyong mga magulang ang mga patakaran na dapat pong sundin sa inyong tahanan. Sa lipunan, ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga batas na dapat sundin pagdating ng tamang edad. Kapag ang isang patakaran ay nilabag, ang mga kahihinatnan ay kadalasang hindi komportable, ngunit banayad kung ihahambing sa paglabag sa isang batas. Ang batas ay karaniwang ipinatutupad ng pulisya. Kung nahuli ang isang tao sa paglabag sa batas, may legal na aksyon na sumusunod. Ang legal na aksyon ay nangangahulugang ang taong iyon ay maaaring arestuhin, dumaan sa korte, kailangang magbayad ng multa o mapadala sa bilangguan. Ang mga patakaran ay mas maluwag kaysa sa mga batas at maaaring baguhin ng madali at mabilis. Karaniwang ang paglabag sa isang patakaran ay nagreresulta sa mas hindi seryosong mga kahihinatnan kaysa sa paglabag sa mga batas. Maaaring itakda ang mga patakaran para sa paglalaro, para sa mga inaasahan sa bahay, para sa kung paano kumilos sa paaralan, at para sa mga paraan ng pag-uugali kapag ikaw ay nasa mga grupo o kasama ang mga kaibigan. Upang ang isang patakaran ay maging batas, maraming komplikadong bagay ang kailangang mangyari. Matagal bago magawa ang isang batas. Kapag ang isang batas ay nabuo na, napakahirap baguhin ito. Sa kabilang dako, halos sino man ay maaaring gumawa ng isang patakaran. Maaari din itong baguhin ng madali kung walang sumasang-ayon dito. Ang mga patakaran ay tumutulong sa atin na matuto upang maghanda para sa pamumuhay sa lipunan. Pagkatapos basahin ang naunang paksa, gamitin ang Venn diagram upang paghambingin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng patakaran o alituntunin sa batas. Isulat rin ang mga kahihinatnan ng paglabag nito. Kaugnay na paksa bilang 3, mga epekto ng di pagtupad sa mga alituntunin. Isang araw na walang mga patakaran. Hi, siya si Ryan at ayaw niya sa mga patakaran. Tuwing umaga, kailangan bumangon ng maaga si Ryan para pumasok sa paaralan. Sa paaralan, maraming patakaran o alituntunin na kailangang sundin ni Ryan, tulad ng pakikinig at katahimikan habang nagtuturo ang guro. Sa bahay, mas marami pang patakaran na kailangang sundin ni Ryan, tulad ng hindi ka pwedeng manood ng TV hanggat hindi ka kumakain ng hapunan at tapos na ang iyong takdang gawain, Ryan, sabi ng kanyang mommy. Sana'y mabuhay tayo sa isang mundo na walang mga patakaran, iniisip ni Ryan sa kanyang sarili. Nang si Ryan ay nasa paaralan muli, Yay, ano? Bakit ako narito? Nasaan ang lahat? Pumasok ang mga kaibigan ni Ryan sa silid-aralan na nagtatawanan at nag-uusap ng malakas. Hi guys! Bakit kayo nahuli? Nasaan si Miss Annie? Tanong ni Ryan. Ngayon ay isang walang patakaran na araw. Hindi nais magturo ni Miss Annie kaya umuwi siya. Sagot ni Bella. Yay! Walang patakaran na araw? Ibig sabihin, maaari kong gawin ang anumang gusto ko? Uuwi na ako para maglaro. Tuwang-tuwa na sinabi ni Ryan. Nagmadali si Ryan pauwi, puno ng kasiyahan. Mami, nandito na ako. Ano ang lunch? Gutom na ako. Sigaw niya. Napansin ni Ryan na magulo ang bahay. Oh, pasensya na honey. Ito ay walang patakaran na araw at wala akong ganang magluto
at maglinis ngayon. Sagot ng kanyang mami. Ay sige, ibig sabihin nito, pwede kong kainin lahat ng tsokolate na gusto ko at manood ng TV habang kumakain. Isip niya. Pagkatapos kumain, mayroon siyang isa pang magandang ideya. Pwede akong pumunta sa parke para magbisikleta dahil pwede kong gawin ang anumang gusto ko. Habang nagbibisikleta sa kalsada, napansin niya na may kaguluhan sa lahat ng dako. Ang mga tao ay nag-aaway at sumisigaw. May sunog sa kalsada at walang sino mang nagpapatay sa apoy. Basura sa lahat ng dako. Sa parke, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na naglalaro at lumapit si Derek sa kanya. Gusto ko ang iyong bagong bisikleta. Hindi pwede, bagong bili lang ito ng tatay ko para sa akin. Galit na sigaw ni Ryan. Akin na yan. Pwede kong gawin at magkaroon ng anumang gusto ko dahil walang patakaran at alituntunin sa araw na ito. Binalaan ni Derek si Ryan. Naalala agad ni Ryan na kapag walang mga patakaran, maaaring gawin ng mga tao ang anumang gusto nila. Ibig sabihin nito, ang mga bumbero, pulis, at kahit ang mga naglilinis ng kalsada ay hindi na kailangang magtrabaho para panatilihing malinis, ligtas, at mapayapa ang mundo. Walang mga guro na magtuturo sa mga bata kung ano ang tama at mali. Kailangan nilang mabuhay sa marumi at magulong bahay dahil walang gustong maglinis nito. Naisip ni Ryan na sana hindi na lang niya hiniling na ang mundo ay walang mga patakaran. Ryan, nakikinig ka ba? Bigla niyang narinig ang boses ni Miss Annie sa likuran. Ano? Nananaginip lang pala ako? Hay, salamat! Mommy, nandito ka ba sa bahay? Sigaw niya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang mami mula sa kusina. Ryan, bumalik ka na ba? Gutom ka na ba? Natutuwa si Ryan na bumalik na sa normal ang lahat. Ngayon, alam na niya kung bakit mahalaga ang mga patakaran. Sa tingin mo, mahalaga ba ang mga patakaran? Punan ang kahon na pagkatapos ng pagtalakay ng iyong sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Mahalagang tanong, bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Ito ang sagot ko ngayon. Pagkatapos ng pagtalakay. Punan ang chart ng mga positibo at negatibong epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin. Kung hindi ko ilalagay ang basura sa tamang lalagyan. Epekto ngayon, posibleng epekto sa hinaharap. Pangalawa, sa pagtatapon ng basura kung hindi ko paghihiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok. Pangatlo, kung hindi ako tatawid sa tamang tawiran. Bilang buod sa isinulat mong mga epekto, ngayon at sa hinaharap ng hindi pagsunod sa mga alituntunin, ipaliwanag kung bakit mahalagang tuparin ang mga alituntunin. Pabaong pagkatuto. Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Mahalagang tanong, bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Pumili ng 4 na salita. Narito ang mga pagpipilian: ligtas, maayos, maganda, mamamayan, at mapayapang. Mauunawaan ng mag-aaral na mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sapagkat ito ang nagbibigay katiyakan sa patlang, patlang, at patlang, pamumuhay ng mga patlang.
Para sa pagsusulit, basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Ipaliwanag ang iyong sagot sa 3 hanggang 5 pangungusap. Una, ano ang kaugnayan ng tungkulin sa karapatan? Ipaliwanag. Pangalawa, ano ang mangyayari kung lagi mong paninindigan ang iyong mga karapatan at ipagsasawalang bahala naman ang iyong mga tungkulin? Ipaliwanag. Pangatlo, bakit mahalagang gampanan mo ang iyong mga tungkulin para sa pagpapatatag ng iyong pagkatao? Ano ang mga kabutihang dulot nito? Magbigay ng 2. Pang-4, magiging responsable ka ba sa pagsunod sa mga batas kung hindi ka sumusunod sa mga alituntunin? Pangatwiran. Pang-5, ngayong alam mo na ang magiging epekto ng hindi pagsunod sa mga alituntunin, paano mo isasabuhay ang pagsunod sa mga ito? Narito ang rubric sa pagmamarka. Narito naman ang mga posibleng sagot. Sa unang bilang, ang tungkulin at karapatan ay magkaugnay dahil ang bawat isa ay may responsibilidad na itaguyod ang kapakanan ng iba. Ang karapatan ay nagbibigay sa atin ng mga benepisyo at kalayaan, samantalang ang tungkulin ay ang mga bagay na kailangan nating gawin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Kapag ginampanan natin ang ating mga tungkulin, mas magiging makatarungan ang paggamit ng ating mga karapatan. Pangalawa, kung patuloy mong ipaglalaban ang iyong mga karapatan, ngunit hindi gagampanan ang iyong mga tungkulin, magkakaroon ng hindi pagkakasunduan at kawalan ng balanse sa lipunan. Ang hindi pagtupad sa mga tungkulin ay nakaaapekto sa ibang tao at maaaring magdulot ng mga hidwaan. Ang bawat karapatan ay may kalakip na tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at katarungan sa ating komunidad. Mahalaga ang pagtupad sa ating mga tungkulin upang mapanatili ang disiplina at pagiging responsable. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagiging tapat sa ating tungkulin ay nakakatulong upang mapabuti ang ating relasyon sa ibang tao at magbigay ng magandang halimbawa sa komunidad. 2 sa mga kabutihang dulot nito ay ang pagpapalakas ng ating kredibilidad at pagkakaroon ng respeto mula sa iba. Pang-4, hindi magiging responsable sa pagsunod sa mga batas kung hindi sumusunod sa mga alituntunin. Ang mga alituntunin ay nagsisilbing gabay upang tayo ay makatawid ng maayos sa mga batas at ipinapatupad. Kung hindi natin sinusunod ang mga simpleng alituntunin, malaki ang posibilidad na hindi rin natin susundin ang mas malaking mga batas na magdudulot ng hindi pagkakasunduan at kaguluhan sa ating komunidad. Ngayon na alam ko na ang masamang epekto ng hindi pagsunod sa mga alituntunin, sisikapin kong maging responsable at disiplinado sa aking mga kilos. Isasabuhay ko ang pagsunod sa mga patakaran upang maging maayos ang daloy ng buhay sa aking komunidad. Magiging masunurin ako sa mga simpleng alituntunin upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito at maging mabuting halimbawa sa iba.